Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. This is another general love reading for the collectives. So, hindi lahat maka-resonate dito, okay? Takes what resonates and leave the rest. And this could be a vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading. So, if kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be a reading. So, let's start. You and your person. Let's just see what you're feeling sa isa't isa. Mga plano nyo sa isa't isa. Individually, tingnan natin. So, your person. Your person, meaning kung sino man yung, whether ex naman to or hindi pa to ex, as long as siya yung nasa isip nyo while watching this video, then that is your person. Okay? So, I'm going to pull oracle card, each side, you and your person. Let's see a situation. Relationship connecting. So, let's see. Sa part naman ng person mo, healing and releasing. Oh, wait lang. Unexpected. So, tignan natin. What is happening right now? What is happening right now? Ghosting. Naipit sa sitwasyon. Oh, ikaw talaga to. So, kasi nga relationship, connecting, healing and releasing. Healing, releasing. So, ghosting. Siguro hindi ka nagparamdam sa person na to kasi naipit ka in two person. So, pwede tong lalaki to, babae to, lalaki to. Okay? So, saan man kayo naka-resonate, doon kayo. Okay. Para sa reading na to, for me, ito yung nagkaroon ng other relationship. Kasi, ito nasa healing process eh. So, parang naipit ka sa sitwasyon because this is you, then, okay, considered to be. Kasi parang merong ding dumating sa buhay mo na bago, na parang nagpatibok din ng puso mo. So, dumating ka ngayon sa point na hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo. Kaya, tumahimik ka muna dito. Might be you ghosted this person dahil sa naipit ka sa sitwasyon. So, feeling ko dito also like, you cut off this person in your life. Parang this person wanted, okay. So, I can see here that either kayo yung married dito and parang feeling ko na nagkaroon ka ng love interest sa iba. Okay, so, or it's either na married ka before at nagkaroon ka ng love interest na bago ngayon. And dumating sa point na tumahimik ka muna sa person na to because of the issue na, about married issue na meron dito. Nagkakaroon ata ng new beginning eh. Parang nagkakaroon ata sa'yo dito ng clarity about sa nangyayari sa inyo ngayon. So, there is a possibility na ganun. Hindi ka nakakatulog sa gabi because of juggledness or because of confusions. Sino yung isi-save mo? Sino yung iiwan mo? See? Dalawang tao na nai-involve dito. One is a new, one is a past. So, ano yung nararamdaman mo ba ngayon sa person na to?
Ano yung nararamdaman mo sa person na to? Relationship connecting. Okay. Sa totoo lang, mahal mo tong person na to. And sa mga nangyayari sa inyo nga, healing nga siya, meron to healing process. Ibig sabihin, hindi kayo nag-uusap ngayon or wala naman ako nakitang separation. It's just that siguro, hindi mo lang talaga siya kinausap. Pero nakikita ko dito, gusto mo pa din naman na, kumbaga, may nararamdaman ka para sa kanya. Kaya lang parang feeling ko kailangan mo talagang humiwalay because I think may babalikan ka na past person dito. So, yung feeling mo dito sa person na to, may love, pero kumbaga, andun sa point na nagkakaroon ka ng realization dito awakening, na kailangan kong atupagin yung either familia ko, kailangan yun yung pipiliin ko kasi yun yung tama. So, but this person, but you are spying actually. You are spying. Chine-check mo din siya sa mo kasi may nararamdaman ka naman para sa kanya May pagmamahal kang nararamdaman para sa kanya. It's just that para sa'yo, hindi na tama yung ginagawa natin. Parang ganun. So, relationship connecting. Nakikipag-connect ka na might be towards someone from the past here. So, let's see about your person. Healing, releasing. Let's see. Ano yung nararamdaman niya ngayon? So, I can see Capricorn, Gemini. On your side, might be Gemini. I can see also Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Focus na siya ngayon into healing process. Doon siya nakafocus. And I think this person is guarded. So, umiiwas siya sa iyo ngayon. And parang nakikita ko dito, itong person na to, parang nagpapakita siya ng confident lang siya na parang wala lang siyang pakialam. Parang nothing lang. Pero sa totoo lang, andun siya sa point na tinatry niya yung best niya dito na maging okay. Guarded siya, actually. But even ganito man siya, guarded siya, ibig sabihin na parang iniiwasan ka niya, ayaw ka niyang kausapin, or umiiwas talaga siya sa'yo, naglagay siya ng wall between the two of you. Gusto ka pa din, however, deep inside, gusto ka niyang kausapin. Parang deep inside, nag-aantay pa din siya na magparamdam ka. Deep inside, na nag-aantay siya ng right timing siguro din na iwan mo to at bumalik ka sa kanya. Kumbaga, ma-realize mo na mas happy ka sa kanya kaysa dito. So, yun yung feeling niya ngayon. Somehow, sometimes din naiisip niya or nararamdaman niya na he wanted to take the leap of faith na din towards a new beginning sa buhay niya. Kasi parang imbalance na yung nararamdaman niya dito. Or somehow, sometimes, he wanted to take the leap of faith towards with you, to talk to you, to have some clarification, or to have a new beginning with you. Kumbaga, mag-offer talaga siya sa'yo ng commitment or everything. Kumbaga, paglalaban ka niya. Kaya lang, andun sa point na, dahil nga sa nangyari, I think hindi siya inosente sa mga nangyayari. Pinipigilan niya yung sarili niya. At yung pinapakita niya sa ngayon is, okay lang ako. Nag-enjoy lang ako sa sarili ko na parang hindi lang siya affected sa mga nangyayari. So, let's see. Ano ba talaga yung intention mo towards this person? Ang mahalin ka. So, parang gusto mo talaga, hope sana,
na, magkaroon kayo ng future together. Hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this person. Feeling ko itong person na to, minahal ka talaga niya. And yun din yung gusto mong mangyari sa inyo. And I can see here, naiipit ka sa sitwasyon ngayon. Between the past and, between the marriage and not. So, naiipit ka ngayon sa sitwasyon. Kasi nga I think, itong person na to is nagmo-move forward na towards with you na makipagbalikan na sa'yo. Makipag-ayos siguro para sa family. And, andun sa point na nakapag-decide ka din talaga na ayusin na to. Feeling ko kasi dati, ito din ata yung hinintay mo before, bago mo nakilala tong person mo. Ito yung inaantay mo na maayos na yung family mo. And now na may nakilala ka na, and saka bumalik tong past, which is akala mo ito pa din yung gusto mo, pero ngayon di ka nakakatulog sa gabi thinking about this present na you are hoping na sana siya at siya yung nag-offer talaga sa'yo ng commitment. Sana na kayo yung magkasama. Kasi andun sa point na sana na pinaglaban ka or nag-offer talaga siya sa'yo nagpakita siya sa'yo ng sobrang pagmamahal. Kasi ito yung intention niya sa'yo yung maialay niya din yung yung maialay mo din yung pagmamahal mo sa kanya. Ito yung intention mo dito sa person na to. Kaya lang naiipit ka sa sitwasyon. Yeah, because of family could be. But parang right now, you are trying to gain a strength to fix this connection ninyong dalawa. Kaya nga relationship connect. Dahil siguro may responsibility kayo, may anak kayo. So, ano ba yung intention din sa'yo ng person na to? Netong person na to. New person mo. Ano ba yung intention niya towards you? For a while. Intention niya towards you. See? Pagmamahal. Mahal nyo talaga yung isa't isa. Actually, nung time siguro na nagkaroon na ata ng mga issue, dahan-dahan na kayo nag-aaway na dalawa. Dito na siya nakaisip na gusto ko munang mapag-isa. So, feeling ko, ang nangyayari sa inyo ngayon, itong person na to ang umiiwas. Siguro yung ghosting kanina na sinabi ko, feeling ko itong person na to ang nang-ghost sa'yo dahil sa dito nagbigay siya sa'yo ng silent treatment. So, ibig sabihin siya at yun ang ghost sa'yo. Dahil sa parang napagod na din siya sa away ninyong dalawa. And, kaya hindi na kayo nag-uusap ngayon. Kasi parang clear din naman sa'yo na meron siyang past. I'm clear din naman sa kanya na meron kang past. And para sa kanya, nag-giveaway siya na okay, ayusin nyo na lang yung sa inyo, parang tumahimik na lang ako. So kaya nag-give siya sa'yo ng silent treatment, di siya na nagparamdam, ginos ka niya, dito ka naipit sa sitwasyon ngayon. But this person is spying, nag-i-spy siya sa'yo through social media. Kahit hindi kayo nag-uusap ngayon. And meron pa din siyang plan ata dito na or intention na mag-move forward pa rin towards with you. Nag-aantay lang talaga siya dito. Ayaw niya din kasi ng judgment Kumbaga ayaw niya, example, concern siya sa'yo na ayaw niya may masabi to, pamilya mo ba, ano yung masasabi niya sa inyo, sa relasyon na meron kayo. Kaya parang nag-aantay lang siya ng right timing dito. Pero ang intention niya talaga is totoo sa'yo, yung pagmamahal. Totoo talaga yun. Wala yung halong kalokohan lang. Seryoso talaga siya sa'yo.
So, nung siguro bumalik yung ex mo at nagparamdam, so, nagkaroon kayo ng away dalawa nitong bago. And then, nagkaroon kayo ng away. So, itong ex mo na gusto niya makipagbalikan sa'yo, I think nagkaroon kayo ng pag-uusap, siguro para sa mga anak. Syempre, nagselos to. Hanggang sa nag-away na kayo ng nag-away. Hanggang sa napagod na siya. And para sa kanya, okay, ayusin nyo na lang yung relasyon ninyo. Ayusin nyo na lang yung pagsasama ninyong dalawa. At ako umalis na lang. Kaya siya nang ghost na sa'yo. So, nung time na yon dito ka naipit sa sitwasyon na to. At siya is nasa healing process siya ngayon. So, any plan from you? Ano ba yung plano mo about this connection na meron kayo ng new person mo? Ano yung plano mo dito? Uy. I can see Cancer, Scorpio, Pisces you might be dealing with, or you. Virgo is also here. Plano. Sa totoo lang, wala kang total plan. Naiipit ka talaga ngayon sa sitwasyon eh. Trap. Confused and trap ka ngayon. And I think you are also thinking about decision. Hindi ka makapag-decide dito whether you will going to accept this, itong past na to, dahil siguro could be married kayo. Or would you going to fight for this love na meron kayong dalawa ng new person na to. So you are actually still gathering some information siguro about your ex, sa pagbabalik niya, information about baka may tinatago pa siya sa'yo, baka anything like that. Ayaw niya kasi na lumabas na ayaw mo na lumabas ka as a cheater sa sitwasyon na to. So, parang kailangan niya talagang pumili. Kailangan mo talagang nahirapan ako, no? Hindi ako sanay eh. Parang first time nangyari to na nasa point ng person on your side yung may other person na nai-involve. So, anyway, kumbaga para sa'yo, naghanap ka dito ng way or naghanap ka dito ng mga evidence na kung itong past person baka meron pa siyang someone, baka niloloko ka na naman din ito, or baka lolokohin ka lang din ito kasi umalis na to eh, bumalik lang. So, hindi ka makapag-decide about dito sa inyo ng new na to. Kasi you are still observing this past. Okay? You are still observing this past person. Pero gumugulo to sa isipan mo. Hindi siya nawawala sa isipan mo talaga. Na-stress ka sa kakaisip about this. Lalo na thinking that parang confident lang siya sa mga nangyayari sa inyong dalawa ngayon. Like parang hindi siya affected. Parang okay lang sa kanya na nangyari to sa inyo. Naramdaman mo yun eh. Naramdaman mo yun. So, wala ka pang total plan ngayon. Parang andun ka sa point na you just really want muna also a clarity from this side. Kung ayaw niya na ba talaga sa'yo, wala na ba talang pagmamahal to. Kasi magpapatuloy na lang siya dito sa magpapatuloy ka na lang dito sa ex mo. Pero andun sa point din na iniisip mo na baka pagsisihan mo to kasi siguro may nangyari sa inyo before na cheating with this ex. So naiipit ka ngayon, anong desisyon ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba to para sa pamilya or paglalaban mo yung pagmamahalan ninyo nitong bago? So ano ba yung plano nitong bago na to?
actually, para sa kanya, sa totoo lang, nag-observe pa din siya. Nagiging wise siya this time, ino-observe or chine-check niya. Nag-i-stalk din siguro to, nagtatanong ba to na kung tuluyan na ba talaga kayo, nagkabalikan ng ex mo, okay na ba kayo, happy na ba kayo, para kung mag-move forward man siya, mag-move forward na talaga siya and never look back. Pero kung nakikita niya na, siguro kung nakikita niya or nalalaman niya na interesado ka pa sa kanya at hindi ka masaya kung nasaan ka ngayon, feeling ko mag-o-offer na talaga din to siya sa'yo ng new beginning. You know? Kasi on this person's side, matured naman siya eh. Kumbaga, matured siya na pagkatao. Either matured man siya or hindi. Matured siya kung mag-isip. Kasi, kumbaga kung sa money lang, stable naman siya eh. So, kumbaga wala siyang problema pagdating sa ganun. Wala siyang din problema kung maghanap man siya ng iba. Kumbaga ganun. Ang iniisip niya lang kasi din dito na mahal ka niya. Nagmahalan kayong dalawa. And nakikita niya yung worth mo to be a partner in the future. So, yung plano niya dito is still to know the truth, to observe, to gather information, kung okay ka na ba talaga dito or hindi. You know, kasi kung okay ka na dito sa ex mo, mag-move forward na siya, never look back. Pero kung nakikita niya dito, as I said earlier, na di ka masaya and may bala ka pang bumalik sa kanya, willing pa din naman siya na mag-offer sa'yo ng new beginning. So, I can see here Pisces or Aquarius, Cancer. So, ano ba yung tinatago mo dito? Ano yung tinatago mo? Ano yung mga tinatago mo hindi alam ng person na to? Na nai-stress ka na sa mga nangyayari. Siguro hindi mo lang din pinapakita to. Pero nai-stress ka na. Napapagod ka na din sa mga nangyayari ngayon. Na hindi mo alam anong decision mo. Parang, somehow feeling ko, andun sa point na napapagod ka na din na, siguro inaantay mo din itong person na to na ipaglaban ka. Baga magparamdam sa'yo. Kasi, siya yung, diba, siya yung nagbigay sa'yo ng silent treatment. So, parang naghintay ka din sa kanya dito na magparamdam siya sa'yo. Pero, misto lang siguro napapansin niya na parang confident lang, napapansin mo na parang confident lang siya sa mga nangyayari sa inyong dalawa. Pero nag-aantay ka dito na parang napapagod ka na. Kaya parang meron ka ng feeling dito na magpaparamdam pa ba to or hindi na. Because I would just really going to end the cycle na lang, to have changes in my life na din. Para makapag-move on na din ako sa kanya. At makapagpili na din ako ng maayos. Kasi parang para sa'yo, parang gusto mo na din ng clarity eh. Gusto mo ng clarity na kumbaga kung sakaling mag-move forward ka na towards your ex, hindi mo pagsisihan yon dahil ayaw niya naman na sa'yo. So, kaya gusto mo sana ng malaman. Gusto mo mag-usap kayo nito para malaman kung ayaw na ba talaga nito sa connection ninyo at wala na siyang pakialam, para magpatuloy ka na lang na ayusin yung buhay mo. Kasi pag meron pa, kung nandito pa yung pagmamahal niya, kasi mahal mo to eh. Dito hindi siya magde-decide to choose this. Hindi pa naman din siya makapag-decide to choose you, but hindi din siya magde-decide dito. So, yun yung hindi alam ng person na to about yun, na naghihintay pa din siya sa'yo. Naghihintay siya sa'yo na magparamdam ka ulit. So, nag-gather talaga to siya ng information about you. Might be. Kasi may takot din kasi may takot din ikaw dito sa past mo eh. Mga issue ninyo before. Kaya lang iniisip mo din ata yung mga anak ninyo ba, family ninyo. So, ano ba yung lihim ng new person mo dito? Aries, Sagittarius, Leo, I can see here.
Ano ba yung tinatago ng new person mo? Guarded siya talaga. Like, umiiwas siya, sinasadya niya talaga to, na umiwas sa'yo, na hindi magparamdam sa'yo. Kumbaga, to give you silent treatment talaga. So, sinadya niya to. Kasi parang ina-study niya pa ini-study niya pa yung mga anong dapat niyang gawin. Tsaka nakaramdam din siya na parang unfair sa part mo during those time. Nakaramdam din siya ng unfair sa part mo. But, this person also wants some clarities. So, might be this person, okay, is gathering information about you secretly. Parang nag-i-spy siguro siya or nag-i-stalk siya secretly. Yung hindi na kailangan na mag-usap kayong dalawa. Parang gusto niya malaman na yung nakikita niya na lang talaga diretso. Para siguro feeling ko on this person's side, ayaw niya yung mag-usap tas magsisinungaling lang or mag-uusap tas hindi alam kung ano yung magiging desisyon. Siya mismo gusto niya makita ng clarity kung happy ka na ba dito talaga or hindi. So, ibig sabihin, this person is studying you. Nagpapatuloy siya dito na maglalagay ng boundaries between the two of you. But this person is spying or checking out on you. Kasi, sa totoo lang, hindi niya talaga na-appreciate, yung mga nangyayari ngayon. Hindi niya na na-appreciate to. Nakaramdam siya na parang he was cheated by you. Kaya nasa healing process siya ngayon So, minsan andun siya sa point na nakaramdam din siya ng parang might be this is already the ending. Parang nakaramdam siya na madami na kayong pinagdaanan with this past person and nag-move forward ulit tong past person. Siguro nakapag-decide ka na happy na kayo. So, parang anong laban niya na bago lang siya na dumating sa buhay mo? Parang ganon. So, yun yung naiisip niya dito na parang anong laban ko? So, gusto niya lang talaga ng clarity talaga dito. Kasi aalis din naman siya Parang alam niya naman yung ginagawa niya. So, aalis din naman siya. Kung sakali man. So, ano ba yung magiging outcome ninyo? Ano yung magiging outcome ng connection ninyo dito? Let's see first. Kanino ka mag-commit? Pipiliin mo ba to? Itong past na to or babalik ka sa kanya? Kanino ka ba mag-commit? I can see Leo on this side. Could be. Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placement, okay, still. So, magko-commit ka ba with this past person ng tuluyan? Feeling ko magkakaroon talaga, parang itong past na to will going to offer you talaga a victory. Na willing din siya na ipaglaban ka, ayusin yung sa inyo. Dahil sa may responsibility kayong dalawa. Pero on your part, hindi ka sure na sa person na to. There is a possibility na you will going to want to walk away emotionally from this and better to move on na lang than to stay, and accept the offer from this person. So, parang hindi ka na kasi sure dito. Andun sa point na, yes, bumabalik siya. Nagkaroon kayo ng communication ng person na to. May relationship connecting kayo. And parang, sabihin natin na dahil siguro may anak kayong dalawa. So, nag-usap kayo nito. Or may mga possibilities na makikipagbalikan sa yung person mo and parang nakipag-ayos ka din sa kanya, parang ganon. Kaya nga nag-aaway kayo nito kaya nga ginose ka nito
nagbigay siya sa'yo ng silent treatment because nag-aaway na kayo nung time na nagpaparamdam na to. So, siguro yung explanation dito is like, dahil may anak kami, kailangan namin mag-usap about siguro sa support or something hanggang sa nalalaman niya na gusto na pala nitong person na to na bumalik sa'yo, hanggang sa nag-aaway na kayo, hanggang sa napagod na itong person na to and he or she gave up na. Bahala na kayo, magkabalikan kayo at hindi na siya nagparamdam. So, I can sense also an earth signs dito sa part na to. And on your part, wala kang magagawa dito kasi hindi na siya nagparamdam eh. Might be blinak ka nito or LDR ba kayo nito, hindi na siya nagparamdam. So, dito sa point na to, okay? Dito sa point na to, hindi ka sure about this person. Natanggapin siya kasi nga may nangyaring issue din sa inyo before about cheating. Natatakot ka na baka mangyari yun ulit. So, parang sinasummarize ko lang sa inyo hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this person. Kasi kayo yung nagmahalan eh, 2 of cups nandito. So, hindi ka nakakatulog sa gabi. Yung feeling mo dito, na-stress ka talaga sa kakaisip. And waiting for this person na magparamdam siya para makapag-decide ka on what to do here. You know? Kaya lang hindi siya nagparamdam dito. But this person is observing you, might be spying you. Might be open lang yung social media mo and ini-spy ka niya kung ano yung mga nangyayari sa'yo at nangyayari sa inyo. Kung happy ka na din, hayaan ka na niya maging masaya. So, and dito sa decision kasi, dito sa part na to, ng person na to, parang hindi ka sure sa kanya. Parang kumbaga, kumpara sa mga anak lang, tatanggapin mo lang eh. Kumbaga, parang wala kang joy, sige, magkaayos na lang tayo para sa mga bata. Kung may anak man, I think may anak kayo nito eh, kasi pass mo to. So, parang, pero deep inside, kung ikaw lang din, ayaw mo. So, dito ka na, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung decision ng gagawin mo. Pero, I think in the end, this person really like showing you na mag-offer talaga siya sa'yo ng victory at ipaglalaban niya yung sitwasyon na to, na magkabalikan kayo ng tuluyan talaga, pero ikaw ata yung aalis. Ikaw yung hindi sure, ma-juggle ka dito and you are going to walk away here emotionally. Better na to move on na lang, to be single, to move on from this than kumbaga kaysa sa maglalakas loob ako na ayusin to na hindi ko naramdam na maayos pa to. Atong past na to. Isa pa dito kasi namimiss mo to. Namimiss mo tong bago na to. So, let's see about magpaparamdam ba to sa'yo? Ito. Magpaparamdam ba to? Oh. So, feeling ko dito, ito siya, parang i-end niya na ata yung cycle ninyong dalawa. I-end niya na yung cycle ninyong dalawa. And I think itong person na to will going to walk away emotionally from you and will going to enjoy his or her life na din and mag-end baka i-end, i-cut off niya na tong connection ninyo and para magkaroon na ng peaceful dito. Kumbaga, hindi na siya makigulo. Kumbaga, hindi na ako makisali dyan. Wala akong laban dyan. Past yan, may mga anak kayo. Parang gano'n. Hindi naman sa hindi siya concerned, hindi naman sa hindi kanya mahal, pero para sa kanya na anong laban ko sa past, 'di ba? So, parang hindi siya magpaparamdam sa'yo. But, magpapatuloy pa din talaga siya na mag-observe or istokan ka kung sakaling wala na kayo nitong person na to, like officially na hindi dahil sa kanya. Like, nagiwalay na talaga kayo.
and makikita kanyang single ka na might be sa social media or something, saka pa siguro to siya magpaparamdam sa'yo. Kung hiwalay na talaga kayo nito, na ikaw na mismo yung nagputol ng connection na to, not because of dahil sa kanya, you know, kumbaga naghiwalay na talaga kayo ng tuluyan ng person na to dahil hindi na, wala ng pagmamahal, umalis ka, saka pa siya siguro magpaparamdam sa'yo. So, saka siya, kasi nandyan lang naman siya, mag-o-observe lang naman siya. Sa totoo lang kasi hindi naman mawawala yung pagmamahal ng Two of Cups. So, saka pa to siya magpaparamdam. So, kumbaga ayaw niya na magsabi sa'yo kung ano yung idesisyon mo, or ayaw niya magiging dahilan ng ano man yung desisyon mo. Kumbaga, magde-decide ka dahil ito na yung gusto mong mangyari sa connection ninyo. Hindi dahil sa kanya. Kumbaga, hindi na kita mahal, hindi ko na kaya makisama sa'yo. At yun yung decision ko, not because of anything else. Not because of this. So, kaya hindi siya nagparamdam talaga. Pero nag-o-observe lang siya. Kung tuluyang naghiwalay na kayo nito, at nakikita niya na talaga sa'yo na tuluyang free ka na, wala na kayo, saka pa siya magpaparamdam sa'yo ulit. So, let's see the outcome here. Okay, feeling ko kung magkakaroon man kayo ng connection or magkakaroon man kayo ng communication ng person na to, siguro ang sasabihin niya sa'yo dito, okay na kung maging friends na lang tayo. Pero yung cycle natin as a relationship, it might end na yun. Kasi nakikita ko din dito yung outcome. Feeling ko, magpapatuloy talaga to siya na i-guard niya yung sarili niya sa'yo. Kumbaga, magpapatuloy siya sa plano niya sa buhay, sa goals niya. And, kasi, parang magpapatuloy siya na mag-put boundary. Siguro kung friends, not as close friends. Like, kumbaga, pinatawad ka na niya, okay na tayo. Kasi nandito yung healing eh. Pero parang feeling ko, hindi na kayo mababalik sa dati. Kasi siya na mismo yung iiwas. Hindi niya na kasi ma-appreciate eh. Kumbaga, hindi niya na ma-appreciate to. And ikaw naman dito, feeling ko on your side, you are going to go on a like healing process as well. Kasi hindi mo din naman tatanggapin to. Parang maglalakas loob ka din dito na mag-heal from this. Yeah. You are going to move forward. You are going to move forward as a single, not with this person. And, see? Ito siya, magkakaroon talaga kayo nito ng long term na hindi pag-uusap. Kung sakaling nag-usap kayo, okay, friends na tayo, ganyan. Tapos iiwas na siya sa'yo kasi mawala na siya ng gana. Until hindi na naman siya magpaparamdam sa'yo. Parang ganun. So, ikaw dito, mag-aantay ka talaga dito sa kanya. Nag-aantay. Kasi siya naman magpo-focus lang din naman siya sa kanyang finances. Wala naman ako nakita na magkakaroon siya ng iba. Kasi nakikita ko kasi sa future, siya magkakaroon pa kayo ng kumbaga another chapter of a relationship nitong person na to. Itong person na to. Pero not in a way na sabihin na natin na ganun kadali, ganun ka-smooth. Kumbaga, this will take really more time. Pwedeng 1 year pa, after 1 year, after 2 years or something ganyan. Bago mangyari to. Or mga many months pa talaga bago mangyari to. So, kasi, syempre, kung abot sa point na dito sa kanya part, mawawala na siya ng gana sa mga nangyari. Mawawala na siya ng excitement. Pero, feeling ko babalik pa din naman to, pero in the future, nakadepende din to sa part mo. Kasi on your part, then, parang nakikita ko, hindi ka na babalik dito sa ex mo eh. Might be,
sa kanya din, sa ex mo din dito is matatanggap niya din siguro na magta-try kayo mag-reconnect ulit, magta-try kayo i-connect yung relationship ninyo or yung yung relationship ninyong dalawa. Kasi wala naman ako nakikitang marriage dito. May nakikita ko dito, could be either pwede din naman marriage pero mostly might be live-in, you know, nagkaanak sa past. So hindi mo na to tatanggapin. And eto naman dito sa part na to, hindi ko din naman nakita na you were going to beg, you're going to chase. Magmo-move on ka lang din naman. Magmo-move on ka as a single. And siguro dito na din siya mag-observe sa'yo in the future. So, dito siguro niya makikita na totally single ka na, wala ka na. Saka pa siguro siya magpaparamdam ulit ng love interest ulit sa'yo. Kasi, nababad trip siya dito eh. Nabad trip siya. Pero yung pagmamahal kasi nag-remain. 2 of Cups. Unconditional love kasi to. So there's a possibility na may chance sa inyong dalawa nito in the future. Pero future pa talaga yun. Like, ilang matagal pa talaga yun. So, for this outcome kasi, wala. Kumbaga, sa dalawang ito, you know, sabi na natin na sa part mo, sa ex mo, at sa kanya, walang nangyaring pagpipili, kundi nag-stay ka single, you know, and to move forward. Pero yung love mo nandito sa kanya. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.